gobyerno ay suspended sa Sultan Kudarat, ano? Pati yung mga yung final na mga kaso sa ombudsman laban kay Vice President Sara Duterte ng grupo ni dating Senator. Ito mga kapuso sa impeachment kahapon po, at sinasabi po nasa tanggapan na ni House Speaker Faustino D. the third and verified impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. May impeachment sa presidente, meron pang kinakasa para sa vice presidente na pangalawang pagtatangka. Napakadami natin na gustong gawin baka wala tayong matapos. Pedro Del Prado sa Super Radio DZWB. Hirap to na. Wala akong masasayang ng effort kapag ang hangad natin ay accountability. Kasi tinatanong kami, bakit kung magpapile, ibabasura lang yan? Filing po namin ay hindi nakadepende sa dami ng congressman na susuporta, hindi nakadepende sa kung kakampi ba natin yung mayorya ng administrasyon. Nakadepende po ito kung sa paano natin tinitignan yung mga nangyari na, ano yung paano natin tinitignan yung mga ebidensya, no? At ang mahalaga dito, siyempre, yung opinyong publiko Yun. Sino to? Si Renato Reyes, presidente ng bagong Alyansa Makabayan. Ayun. Siya mismo, ikuda kahit yung mga magpa-file sila ng Makabayan Block, kung siguradong makakakuha sila ng sapat na boto dyan sa House. Tuloy natin. Kung matalo man tayo sa motion for reconsideration, hinalong dapat tayo mag-file. No? Simulan ulit yung proseso ng impeachment, initiate ulit yung proceedings. So, handa naman tayo pagkat. Klaro po na ipa-file po namin ito, bigyan daan man o hindi, no? Ng mayorya, handa kami i-file. So, kasi may nagsasabi na baka hindi na ganun kadali itong impeachment this time around. Baka hindi na makuha yung 1/3 vote needed. So, regardless kung ano yung alignment at decision ng mga mambabasa, I think may pagpuli po tayo na hinahatin pa rin ito, no, sa kabila ng unfavorable Supreme Court ruling. Ayun. So dalawa po. Isang nakapile na kay Pangulong Bongbong Marcos ng pinagdududahan ng intensyon ng nag-file, isang abogado. May sinabi naman siya na wala siyang intensyon. Ito'y parang ano lang ito parang magamit lang yung one year bar rule, no ha? Ito po, at pagdating naman kay Vice President Sara Duterte, mga kapuso, ang pinaka malabo daw dito ay yung makalusot ito sa Senado, kung makakarating sa Senado. Baka sa House makalusot pa. Pero sa Senado, yun ay isang napakalaking balakid. Ayan. Sabi ko nga kanina, ang dami nating gustong gawin, baka wala tayo matapos. Lumilis na tayo sa totoong mga issue. Inuna ko na kayo tungkol dito sa flood control project diba? Yan talaga yung pinakamatinding pinagdadaanan ng mga Pilipino ngayon dahil pera ng bayan po ang nakasalalay dyan. Although, yung kay Vice President Sara Duterte, pera din naman ang inaakusa tungkol sa kanya. Sinasabing paglulustay ng pera ng taong bayan. Pero ito, mas matindi itong flood control, mga kapuso. Ayan na, lumilis. There are too many noises. Too many distractions. Wala na tayong focus sa isa lang. Sabi nga, one at a time. Yan. Let us set as priority. Talo kasi dito, mga kapuso, hindi natin na papansin yung ating ekonomiya. Nagsasuffer na po. May mga numero na nga ho na lumalabas, hindi ho ba? Sinasabi ng mga economic analyst, loser tayo dahil sa tindi ng problema sa corruption, tindi ng problema sa politika. Ito po, sabi ni Shane Parrish, author ito ng bestseller book. Ang pangalan po ng libro, Clear Thinking. Clear Thinking. Dapat malinaw ang pag-iisip natin sa kung ano ang gusto nating gawin. Ano ang gusto nating unahin. Kaya siguro bestseller yung kanyang libro Clear Thinking. Siya nagsabi nito if you want to do more, you have to commit to less. Raise the standards, narrow the focus. Ayun, narrow the focus. Ayan. Huwag yung mas marami tayong gustong gawin, pero wala tayong focus. Mag-commit tayo sa isa lang. At
Tapusin natin. At isa Pangit na resort dito sa Antipolo. Pangit na resort. 55 na po na Umana. radyo na TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Melo del Prado. Ito pa ang isang pangit na resort sa Antipolo. Ay, ay, ay. Maganda ang area. Pero pangit ang resort. Ha? Sorry.